issue sa batas. Binibigyang diin ang mga hamon sa batas at kakulangan ng proteksyon na nararanasan ng ilang OFWs sa mga banyagang bansa. Una, alamin ang iyong mga karapatan. Magkaroon ng kaalaman sa mga lokal na batas sa paggawa at proteksyon mula sa Pilipinas. Ikalawa, maghanap ng legal na tulong, makipag-ugnayan sa embahada o konsulado ng Pilipinas o kumonsulta sa isang lokal na abogado para sa suporta. Ikatlo, dokumento ang lahat. Magtago ng mga talaukol sa pagmamaltrato, pang-aabuso o hindi ligtas na kalagayan, pati na ang mga mahahalagang dokumento tulad ng iyong kontrata. Ikaapat, i-report ang pang-aabuso. Maghain ng reklamo sa mga lokal na autoridad at makipag-ugnayan sa POLO o OWA para sa tulong. Ikalima, iwasan ang recruitment fraud. Siguraduhing lisensyado ang mga recruitment agencies at suriin ang mga kontrata bago pirmahan. Ika-anim, gamitin ang mga emergency hotlines. Tiyaking meron kang mga contact details ng embahada o lokal na migrant worker hotlines para sa agarang tulong. Ika-pito, sumunod sa batas, sundin ang mga regulasyon sa visa at trabaho at humingi ng tulong ukol sa mga issue tulad ng kafala system. Ika-walo, humiling ng repatriation. Hilingin ang suporta para sa repatriation sa mga delikadong situation o sa mga stranded na manggagawa. Ika-siyam, maging matiyaga. Ang mga legal na proseso ay tumatagal ng oras. Maging matiyaga at panatilihing na-update ang pamilya o ang embahada. Ika-sampu, pangangalaga sa iyong kalusugan. Maghanap ng emosyonal na suporta, unahin ang kaligtasan at makipag-ugnayan sa mga autoridad kung ikaw ay nasa agarang panganib. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong mga karapatan, paghahanap ng legal na tulong at paggamit ng mga magagamit na resources, mas magiging epektibo ang pag-navigate mo sa mga legal na hamon.